Ayoko na mag-aral. Nakakapagod. Reklamo ni Hana. Natatawang binalingan naman siya ni Nami. Isinara ni Nami ang textbook na binabasa niya at pumangalumbaba sa desk niya. Nakakapagod nga, pero kailangan natin to para sa magandang future natin. Pero hindi ko naman sinasabing porket hindi nakapagtapos wala na magandang future. Mas madali lang makahanap ng trabaho kapag nakapagtapos tayo ng kolehiyo. Sa bagay, pero mas madaling yumaman kapag jumawa tayo ng mayamang CEO na umiigting ang panga. Ani Hana. Natawa si Nami at napanguso. Ayaw mo ba ng natatanggal na panga? Pabiro niyang tanong. Binatukan naman siya ng kaibigan niyang si Hana. Si Nami ay isang 4th-year college student sa kursong Bachelor of Elementary Education. Pangarap niya kasing maging isang guro kahit nung bata pa lamang siya. Gusto niyang maibahagi sa ibang tao ang mga kaalaman niya. Dahil sa taglay na talino nito, ay naging scholar siya sa school na pinapasukan niya. Pagkatapos ng kanyang klase, ay kaagad siyang dumiretso sa mansyon ng mga Montero, kung saan isang kasambahay ang kanyang ina doon. Sinasabayan niya kasi pauwi ang nanay niya, at saka gusto niyang nagpupunta sa mansyon dahil sa magandang hardin nito. Maagang natapos ang klase mo ngayon? Panguusisa ng kanyang ina na si Mildred. Tumango si Nami at tinulungan ng nanay niya sa paghuhugas ng mga pinggan. Opo, Nay. Kaya maaga rin ako nakapunta dito. Ano pa po bang kailangan niyong gawin? Tutulungan ko na po kayo. Pagpipresenta ni Nami. Nako, Nami. Ako na ang bahala dito. Gawin mo na lang muna ang mga assignment mo. 1 oras na lang naman at uuwi na rin tayo. Sagot ni Mildred. Natapos ko na po gawin ang mga assignments ko, Nay. Pwede po ba akong pumunta sa hardin? Oo naman. Basta wag kang mamimitas ng halaman doon. Malalagot tayo kay Ma'am Jasmine. Bilin naman ni Mildred. Si Jasmine ang asawa ni Ramon Montero, na isang kilalang negosyante sa loob at labas ng bansa. Isang sikat na lawyer naman si Jasmine, at nakakatakot ito kapag nagalit, kaya walang pwedeng sumuway sa kanya. Tinungo na ni Nami ang garden. Maraming iba't ibang klase ng bulaklak sa paligid, at lahat magaganda at mamahalin rin ang iilang nakatanim rito. Kaya naman, ingat na ingat ang lahat na huwag makasira kahit isang tanim lang. Habang pinagmamasdan ni Nami ang mga sunflowers, ay biglang sumulpot sa likod niya si Jared. Si Jared Montero ang uniko iho ng mga Montero at isang 25-year-old businessman. Kakauwi lang nito galing sa ibang bansa. Baka matunaw na yung mga sunflowers sa kakatitig mo. Pabirong sinabi ni Jared. Napatalon naman si Nami sa gulat. Sir Jared, kailan pa po kayo nakauwi? Tanong ni Nami. Ngayon lang. Kumusta ka? Stress pa rin po sa life. Kamusta naman po ang business trip niyo? Panguusisa ni Nami. Ngumiti sa kanya si Jared. Okay lang. Nakakapagod nga lang. Ani Jared. Kung ganon, kailangan niyo na pong magpahinga muna. Nag-aalalang sinabi ni Nami. Ikaw ang pahinga ko. Mahinang sinabi ni Jared. Kumunot naman ang noon ni Nami at hindi naintindihan ang sinabi niya. Tumikim si Jared at saglit na natigilan. Ang ibig kong sabihin, nakapagpahinga naman ako sa eroplano. Paliwanag ni Jared at umiwas ng tingin dahil sa kahihiyan. Ang corny ba naman kasi ng sinabi niya? Okay lang ba kung nandito ulit ako sa garden niyo? Gusto ko lang kasing makita ang mga tanim ni Ma'am Jasmine. Kabadong sinabi ni Nami. Yeah, sure. I won't mind. Bata pa lang tayo ay mahilig ka na sa mga bulaklak. Sagot ni Jared. Magaganda kasi sila at saka nakakagaan ng pakiramdam ang pagbastan sila. Paliwanag ni Nami. What's your favorite flower? Tanong bigla ni Jared. Favorite ko? Marami Tugon naman ni Nami. Most favorite na lang. Giit naman ni Jared. Most favorite ko siguro? Roses. Sagot naman ni Nami. Napatango naman si Jared. Nagpatuloy lang sila sa pag-uusap hanggang sa tinawag na ni Mildred si Nami at inaya na pauwi. Babalik ka pa ba dito bukas? Tanong ni Jared. Natigilan si Nami sa pagsakay sa van at nilingon si Jared. Oo, kung hindi busy sa school babalik ako. Sagot naman ni Nami. See you then. Nakangiting sinabi ni Jared. Hindi na sumagot si Nami
at tuluyan ng pumasok sa van na maghahatid sa kanila pa uwi. Anong pinag-usapan niyo ni Sir Jared? Usisa ni Mildred at naniningkit ang mga matang tinignan si Nami. Marami po, Nay. Tungkol sa mga bulaklak at sa buhay-buhay. Tugon ni Nami at bumaling sa labas ng bintana. Grabe si Jared, no? 25 years old pa lang pero napaka-successful na. Puri ni Mildred. Oo nga po, Nay eh. Sana kapag 25 na rin ako, maging successful ako kagaya niya. Kahit na napakayaman ni Sir Jared, hindi siya umasa sa yamang meron ng pamilya niya. Talagang matagumpay siya dahil sa sariling pagtatyaga niya. Proud naman, sinabi ni Nami. Napakatalino rin kasi ng batang yun. Kaya ikaw, kung mag-aasawa ka, ay dapat masipag at madiskarte rin. Paalala naman ni Mildred. Napangiwi naman si Nami. Asawa po agad. Kahit nga boyfriend wala pa ako eh. Hindi ko naman sinasabing mag-asawa ka agad ngayon. Sinasabi ko lang na kung pipili ka ng lalaki ay siguraduhin mong may mabuti siyang maidudulot sa iyo. Yung lalaking sasamahan kang tuparin ang mga pangarap mo at hindi yung lalaking sisirain ang pangarap mo. Payo ni Mildred. Ngumiti lang si Nami at niyakap ang kanyang ina. Kinabukasan, pagkatapos ulit ng klase ni Nami, ay dumiretso na naman siya sa mansyon ng mga Montero. Siya na ang nagpresentang magdilig ng mga halaman sa garden at sa lahat ng halamang nakapaligid sa mansyon. Kumakanta si Nami habang hawak-hawak ang hose at abala sa pagdidilig nang biglang sumulpot si Jared. Aksidenteng naitutok ni Nami ang hose sa mukha ni Jared at mabuti na lang mabilis niya itong naiiwas kung hindi ay basang-basa na si Jared. Nako, sorry po! Sorry Sir Jared! Natatarantang sinabi ni Nami at nagmamadaling pinatay na ang tubig sa kanilapitan si Jared. I'm okay, I'm fine. Kinchana! Ting, ning, 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 ning. Ani Jared, ginagaya ang famous meme ngayon sa social media. Bahagyang natawa si Nami pero agad rin itong napalitan ng takot at kaba dahil sa nagawa niya. Sorry po talaga Sir Jared, hindi ko po sinasadya. Paghingi ni Nami ng tawad. Okay lang ako. Paliwanag ni Jared at ipinahawak muna ang bouquet ng rosas na dala niya. Saka bigla na lamang naghubad ng damit si Jared. Umawang ang labi ni Nami at tulalang napatitig sa matipunong pangangatawan ni Jared. Batak na batak ang muscles nito at putok na putok pa ang abs. Napakagandang tanawin! Charot! Isinabit ni Jared ang t-shirt niya sa kanyang balikat. Saka binalingan si Nami. Namumula namang umiwas ng tingin si Nami at pinagtuunan na lang ng pansin ang mga rosas na hawak niya. Ang dami naman po ng rosas na to. Ibibigay mo ba sa girlfriend mo to? Tanong ni Nami at pasimpleng sinulya pa ng abs ni Jared. Grabing abs naman kasi yan. Makalaglag panty. Para sa'yo yan. Diretsahang sagot ni Jared. Napakurap si Nami at kunot noong tinignan si Jared. Para sa akin? Bakit naman? Nabanggit mo kahapon na gusto mo ang mga rosas. Kaya nang mapadaan ako sa isang flower shop, napagpasyahan kong bilhan ka. Paliwanag ni Jared kahit na ang totoo ay sinadya niya talaga ang flower shop para bilhan ng bulaklak si Nami. Hindi mo naman ako kailangang bigyan. Pero salamat. Napakabango at napakaganda naman nito. Masiglang sagot ni Nami habang inaamoy ang mga rosas na hawak niya. Masaya akong nagustuhan mo yan. Thank you ulit, Sir Jared. Ani Nami. Sir, palagi mo na lang akong sinusir. Di mo naman ako boss. At saka, magkaibigan naman tayo, di ba? Biglang puna ni Jared. Napanguso naman si Nami. Nasanay ako eh. Tsaka boss ka ni nanay. She works for my parents, hindi sa akin. Just call me Jared, Nami. Giit naman ni Jared. Baka pag narinig ako ni nanay, mapagalitan niya pa ako. Pangangatwiran naman ni Nami. Di kakausapin ko si Nanay Mildred tungkol dito. Sagot naman ni Jared at akma nga alis na pero mabilis na hinuli ni Nami ang braso niya. Hindi na kailangan. Hindi na kita tatawaging Sir Jared. Sabi ni Nami. Mabilis na nagbago ang kanyang isipan. Nag-sir ka na naman. Tawa ni Jared. Napatakip naman si Nami ng bibig niya. Magkakilala na si Nami at Jared simula pa noong mga bata pa sila. Matagal na kasing nagtatrabaho
ang ina ni Nami na si Mildred sa pamilyang Montero. Kaya naman, naging malapit rin si Nami kay Jared. Mabait rin naman kasi si Jared, kaya hindi mahirap makapalagayan ito ng loob. Bakit ikaw ang gumagawa nito? Tanong ni Jared patukoy sa ginagawang pagdidilig ni Nami sa maraming halaman. Napangiti naman si Nami. Busy kasi yung ibang maids at saka gusto kong ginagawa to. Gusto mong nag-aalaga ng halaman? Komento ni Jared. Hindi lang naman halaman, pati rin naman sa mga tao ay maalaga ako. Maalaga ako kay nanay at sa mga kaibigan ko. Pati na rin sa iba pang tao na mahalaga sa akin. Sagot ni Nami. Ako, pwede ba ako magpaalaga sa'yo? Pilyong hirit pa ni Jared. Ha? Bakit? May sakit ka ba? Inosenteng tanong ni Nami. Napangiwi si Jared at pinipigilan ng sariling matawa sa reaksyon ni Nami. Kumusta ang college life? Ilang buwan na lang gagraduate ka na. Panguusisa ni Jared habang nakaupo silang dalawa ni Nami sa bench at pinagmamasdan ang mga tanim sa paligid. Mahirap, pero kakayanin. Damang-dama ko yung kasabihang malayo pa, pero malayo na. Sagot ni Nami at napanguso. Kaya mo yan, ikaw pa ba? Pangihikayat ni Jared. Kaya talaga, basta para sa pangarap ko. Desididong sinabi naman ni Nami. Gusto mong maging teacher, di ba? Tanong ni Jared. Oo, gusto kong maging elementary teacher. Mahilig kasi ako sa mga bata, tsaka gusto ko ang pagtuturo. Proud namang sinabi ni Nami. I'm proud of you, Nami. Sabi ni Jared, sabay tapik sa ulo ni Nami. Hinawi naman ni Nami ang kamay ni Jared, sabay sinabing, "Ginawa mo naman akong aso!" Reklamo ni Nami. Nagtawanan silang dalawa at nagpatuloy lang sa pagkikwentuhan. Hi, Nami! May gusto raw sa'yo yung taga-engineering department! Sigaw ni Hana mula sa bukana ng classroom nila. Tumigil naman si Nami sa pagbabasa ng libro at kunot noong pinalingan si Hana. Autopass ako dyan! Study first ako! Sigaw ni Nami pabalik, kaya nagtawanan naman ang mga kaklase niya. Likas na maganda si Nami, kaya sobrang ligawin din siya. Maraming students sa iba't ibang departments ang sinusubukang manligaw sa kanya. Pero nasa pag-aaral ang focus ngayon ni Nami, kaya wala siyang time para sa mga lalaking nagkakandara pa sa kanya. Nay, magpahinga ka na lang po muna. Nakapagpaalam ka naman kay Ma'am Jasmine na hindi ka papasok sa trabaho, diba? Sabi ni Nami sa kanyang inang si Mildred na nagpupumilit pumasok sa trabaho. May sakit si Mildred, kaya hindi ito pwedeng pumasok sa trabaho. Alalang-alala si Nami sa kanya. Baka kasi tanggalin ako ni Ma'am Jasmine ang tuluyan kapag natagalan ng pagliban ko sa trabaho. Nag-aalalang sinabi ni Mildred. Pwede ba yun, Nay? Sa tagal mo nang nagtatrabaho sa kanya, siguro naman hindi niya magagawa yun. At saka, hindi naman magtatagal ang sakit mo. Ani Nami. Natatakot lang talaga ako, Nami. Kapag natanggal ako sa trabaho, paano na tayo? Alam mo naman na, ang pagtatrabaho ko sa mga Montero, ang tanging bumubuhay sa atin, di ba? Giit ni Mildred. Saglit na napaisip si Nami. Di kakausapin ko po si Ma'am Jasmine, Nay. Kakausapin? Tungkol saan? Na ako na po muna ang papalit sa'yo habang nagpapagaling ka dito sa bahay. Paliwanag naman ni Nami. Paano ang pag-aaral mo? Hindi ba makakaabala yun? Kakatapos lang ng finals namin, Nay. Kaya marami po akong vacant time. At saka, pwede rin po ako magtrabaho sa mansyon ngayong Sabado. Ani Nami. Marahang hinaplos ni Mildred ang buhok ni Nami. Salamat, anak. Napakaswerte ko talaga sa'yo. Puno ng pagmamahal ang pagkakasabi ni Mildred. Nagulat si Jared nang makita niya si Nami sa living room ng mansyon at naglilinis habang nakasuot pa ito ng maid's uniform. Nami, anong ginagawa mo? Bakit ikaw ang gumagawa niyan? Naguguluhang tanong ni Jared at kaagad na nilapitan si Nami. Good morning, Sir Jared! Masiglang bati ni Nami. Sir, sinabi ko na sa'yo huwag mo ako tawaging sir. Hindi mo naman ako amo. Paalala ni Jared. Dito na po ako magtatrabaho kaya amo na kita. Sagot ni Nami. Dito? Kunot noong tanong naman ni Jared. May sakit po kasi si nanay, kaya ako muna ang papalit hanggang sa gumaling siya ng tuluyan. Nag-aalala po kasi ako sa kanya. At saka marami naman akong libreng oras ngayong buwan.
Paliwanag ni Nami. Is that so? Ibig sabihin, mapapadalas ka dito sa mansyon? Usisa ni Jared. Tumango si Nami at nagpatuloy sa pagpupunas ng mga mamahaling vase. So, mapapadalas rin pala ako dito. Hirit ni Jared. Po, may sinasabi ka, Sir Jared? Tanong ni Nami. Kaagad namang umiling si Jared. May sasabihin pa sana siya kay Nami, pero biglang tumunog ang cellphone niya. Kaya naman, nagpaalam na muna siya at umalis sa living room para sagutin ang tawag. Nami, how's your mother? Tanong ni Jasmine, ang ina ni Jared. Kakagising lang nito at ready na sa pagpasok sa trabaho. Nagpapagaling pa rin po. Ako na po muna ang pansamantalang papalit sa kanya dito po sa mansyon. Paliwanag ni Nami. Yes, I know. Tinawagan ako ni Mildred para ipaalam ang balitang ito. Ayos lang ba sa'yo ang pagtatrabaho dito? Paano ang pag-aaral mo, Nami? Hindi ba ito makakaabala sa'yo? Ani Jasmine. Hindi naman po, Ma'am Jasmine. At saka, kaya ko naman pong pagsabayin at babalik rin naman po agad si nanay. Sagot ni Nami. Hindi na sumagot si Jasmine at naglakad na paalis ng mansyon. Wala ka po bang trabaho, Sir Jared? Tanong ni Nami dahil kanina pa nakabuntot si Jared sa kanya. I'm the boss, kaya hawak ko lahat ng oras ko. Sagot ni Jared. May kailangan po ba kayong ipagawa, sir? Tanong pa ni Nami at tuluyan nang natapos ang pagmamop ng sahig. Oo, mahalin mo ko. Wala sa sariling sinabi naman ni Jared. Natigilan si Nami sa pagpupunas ng pawis niya at napaangat ng tingin kay Jared. Mahalin? Nagtatakang tanong ni Nami. Ang sabi ko tanggalin. Tanggalin mo yung mga lantang bulaklak sa vase. Pagsisinungaling ni Jared. Ganun po ba? Okay po. Maagap namang sinabi ni Nami at kaagad na ginawa ang utos si Jared. Napatampal si Jared sa noo niya at dismayadong ibinagsak ang sarili sa mahabang sofa. Matagal nang may gusto si Jared kay Nami, kahit na noong mga bata pa lamang sila. Pero lagi siyang natatakot umamin. Ayaw naman kasi niyang lumayo ang loob ni Nami sa kanya. At saka, alam niya namang hindi siya magiging priority ni Nami. Nang sumapit ang lunch, tinulungan ni Nami ang ibang maids na ihain ang mga pagkain para kay Jared. Ang dami naman ito. Ako lang naman ang mag-isang kakain. Komento ni Jared. Masasarap naman po yan lahat. Sabat naman ni Nami. Bumaling si Jared sa kanya at agad itong nakaisip ng ideya. Sabayan mo akong kumain, Nami. Hindi ko mauubos ang lahat ng to. Aya ni Jared. Napasulyap si Nami sa ibang maids na nakatingin na rin sa kanya. Hindi na, Sir Jared. Sasabay na lang ako kina Ate Tessie kumain. Pagtangge ni Nami. Siniko naman siya ng katabi niyang si Tessie. I insist. Hindi ko makakayang ubusin to. Giit naman ni Jared. Ako lang po ba? Paano po sina Ate Tessie at ang iba pang maids? Tanong ni Nami, sabay tingin sa ibang mga kasambahay. Napakamot naman si Jared sa kanyang ulo. Balak niya pa naman sanang masolo sa lunch si Nami. Palihim na sinenyasan ni Jared ang mga maids, kaya nagmamadaling umalis sa mga ito, maliban kay Nami na walang kaide-ideya sa nangyari. Tayo na lang dalawa ngayon, kaya halika na. Aya ulit ni Jared. Sure po ba kayo? Matakaw po ako, nakakahiya. Nahihiyang sinabi ni Nami. Natawa naman si Jared. Wala na ring nagawa pa si Nami at sinaluhan na sa pagkain si Jared. Masaya silang nagkikwentuhan habang nilalantakan ang maraming putahe sa mesa. Ganto ba talaga lahat ng mayayaman, Sir Jared? Biglang tanong ni Nami. Tumigil sa pagsubo si Jared at inarkohan ng kilay si Nami. May spaghetti po kahit wala namang okasyon. Sa amin kasing may hirap, nakatikim lang kami ng spaghetti tuwing birthday o hindi kaya pag Pasko. Paliwanag ni Nami. Siguro, pero mahilig kasi ako sa spaghetti, kaya hindi to pwedeng mawala sa tuwing kakain ako dito sa mansyon. Sagot ni Jared. Ganun ba? Spaghetti ba ang paborito mong pagkain? Usisa pa ni Nami. Masasabi kong oo. Patangong sagot ni Jared. Tuyo naman ang paborito ko. Proud na sinabi ni Nami. Tuyo? What's tuyo? Naguguluhang tanong ni Jared. Hindi mo alam kung ano yung tuyo? Dried fish ata English nun? Masarap yun isawsaw sa suka,
Tapos sasamahan mo ng mainit-init na kanin. O kaya, pwede rin kainin yun kasabay ng champorado. Ang sarap-sarap nun. Litanya ni Nami. Oh, dried fish pala. Alam ko kung ano yung dried fish, pero hindi pa ako nakakatikim nun. Sagot ni Jared. Masarap yun. Hayaan mo, ipagluluto kita bukas. Magdadala ako para naman matikman mo. Normal na inuulam yun ng mga kagaya naming difficult. Pagdadaldal ni Nami. Difficult? Anong difficult? Mahirap. Natatawang sagot ni Nami. Napangisi na lamang si Jared sa kanya. Kagaya ng napag-usapan ay nagdala ng tuyo si Nami sa mansyon at kaagad itong iniluto. What's that smell? Iritadong tanong ni Jasmine saka pumasok sa kusina. Napalingon si Nami sa kanya. Good morning po, Ma'am Jasmine. Good morning? Walang good sa morning. Ano ba ang naamoy ko? Ang baho. Hindi pa ba nailabas sa mga basura? Singhal ni Jasmine. Napatingin si Nami sa niluluto niyang tuyo at kaagad na namutla dahil sa sobrang kaba. Naglakad papalapit sa kanya si Jasmine para silipin ang niluluto niya. Sinong nagbigay sa'yo ng permission para iluto yan dito sa mansyon ko? Galit na tanong ni Jasmine sabay takip sa ilong niya. Hala, sorry po. Hindi ko po kasi alam na bawal pala to. Kabadong sinabi ni Nami. Ang baho ng niluluto mo. Itapon mo na yan. Utos ni Jasmine. Kagad namang kinuha ni Nami ang mga niluto niyang tuyo at akmang itatapon na sana niya ito sa basurahan. Pero biglang sumulpot si Jared at inagaw ang pinggang may tuyo. No, di mo to kailangang itapon, Nami. Kakainin ko to. Awat ni Jared kay Nami, saka seryosong hinarap ang kanyang mommy. Anong ginagawa mo, Jared? Kunot noong tanong ni Jasmine. Ma, ako ang nag-utos kay Nami na ipagluto ako ng tuyo. Sayang naman kung matatapon lang. Paliwanag ni Jared. Napatitig naman si Nami sa kanya. Nabigla si Nami dahil pinagtatakpan ni Jared ang kasalanan niya. Kahit na ang totoo ay siya naman talaga ang nagpresentang magdala ng tuyo sa mansyon. Is that so? Fine. Basta bilisan mong kumain. Ayokong mangamoy yan lalo dito sa mansyon. Kalmadong sinabi ni Jasmine at binalingan si Nami. I'm sorry, Nami. Hindi ko sinasadyang mapagalitan ka. It's just that allergic ako sa dried fish at hindi ko kayang amoy ng tuyo. Paghingi ng paumanhin ni Jasmine kay Nami. Ngumiti si Nami at sinabing, ayos lang po ma'am, sorry po ulit. Hindi na sumagot pa si Jasmine at umalis na ng kusina. Inilapag ni Jared sa mesa ang tuyo at sinulyapan si Nami. Pasensya ka na kay Mami. Ani Jared. Okay lang yun, buti na lang dumating ka. Salamat dahil pinagtakpan mo ko sa mami mo. Sagot ni Nami. Pwede ko na ba tong kainin? Tanong naman ni Jared patukoy sa tuyong niluto ni Nami. Oo naman, saan mo gustong kumain? Dito na lang, Nami. Tugon ni Jared. Kaagad kumuha ng kanin at utensils si Nami, saka inihain nito kay Jared. Nakatinging pinapanood ni Nami si Jared na abala sa pagkain ng tuyo. Not bad. Komento ni Jared. Masarap kainin yung ulo ng tuyo. Ani Nami. Nagtataka namang tinignan ni Jared ang ulo ng tuyo, saka muling binalingan si Nami. Ulo ng tuyo? Nakakain to? Tanong pa ni Jared. Natatawang tumango si Nami. Masarap yan. Tapos isasawsaw mo sa suka. Tapos sisipsipin mo yung ulo. Payo ni Nami. Sinunod naman ni Jared ang sinabi niya at hindi nga siya nagsisising tinikman niya ang ulo ng tuyo. Masarap. Malutong rin. Ani Jared. Pambansang ulam yan ng mga kagaya naming mahihirap. Sabi ni Nami. Thank you for this, Nami. Pagpapasalamat ni Jared. Tumango si Nami at sinalina ng tubig ang baso ni Jared. Pero mukhang huling beses mo na yan makakakain. Baka magalit ulit si Ma'am Jasmine. Nakangusong sinabi ni Nami. Nagkatinginan sila ni Jared at sabay na natawa nang maalala ang pagwawala ni Jasmine kanina. Kumusta naman sa mansyon, anak? Tanong ni Mildred nang makauwi si Nami galing sa mansyon. Inilapag ni Nami ang bag niya sa mesa at nagmano sa kanyang ina. Okay lang naman po, Nay. Babalik na siguro ako sa pagtatrabaho. Biglang sinabi ni Mildred. Kaagad na napailing si Nami. Nay, sabi ng doktor kailangan mo pang magpahinga. Hindi ka pa magaling.
At saka, kayang-kaya ko naman po ang mga trabaho sa mansyon. Hayaan niyo na po akong tumulong sa inyo. Marahang sinabi ni Nami. Niyakap ni Mildred si Nami. Napakaswerte ko talaga sa iyo, Nami. Mahal na mahal kita, anak ko. Si nanay talaga, nagdadrama ka naman. Mag-iiyakan na naman tayo nito. Pabirong sinabi ni Nami at kinantihan ng yakap ang kanyang ina. Maagang gumising si Nami dahil kailangan niyang pumunta sa university nila para mag-pass ng ilang projects. Sinalubong siya ni Hana sa gate ng school. Hoy girl! Kumusta ka na? Ganda mo today! Masiglang sinabi ni Hana sabay angkla ng kanyang braso sa braso ni Nami. Today lang? Palagi naman ako maganda? Charot! Pabirong sagot ni Nami. Blooming ka! Mukha kang in love! Puna ni Hana habang naglalakad sila papunta sa kanilang department. In love? Crush nga wala ako? Ismed ni Nami. Hindi niya alam kung bakit biglang sumagi sa isip niya ang napakagwapong mukha ni Jared at ang mga moment nila together. Bigla siyang napangiti. Hoy girl! Anyari sa'yo? Nakatakot na yung pagngiti mo, para kang tanga. Komento ni Hana sabay silip sa namumulang mukha ni Nami. Natatawang umiwas naman ng tingin si Nami. Wala, may naalala lang ako. Sagot ni Nami. Tungkol saan? Siguro naalala mo kung paano ako natain nung elementary tayo, no? Kaya ka ganyan makangiti. Simangot ni Hana. Sira, hindi yon. Nakalimutan ko nang natai ka eh. Tapos pinaalala mo na naman ulit. Natatawang sinabi ni Nami. Ano ba kasing iniisip mo? O siguro, mas tamang itanong ko kung sino bang iniisip mo. Usisa ni Hana. Alam mo ikaw, masyado kang chismosa. Tanging sinabi na lang ni Nami para makaiwas sa tanong ni Hana. Sinimangutan lang siya ni Hana. Nang matapos si Nami ang mga gawain niya sa university, ay kaagad siyang dumiretso papunta sa mansyon. Palinga-linga siya sa paligid para hanapin si Jared. Kanina niya pa kasi ito hindi mahagilap. Ate Tessie, nasan po si Sir Jared? Tanong ni Nami sa isang kasambahay. Umalis eh. May kasamang magandang babae. Girlfriend niya yata. Sagot naman ni Tessie at nagkibit balikat. Natigilan si Nami at bahagyang nakaramdam ng lungkot. Para siyang naging lantang gulay dahil sa kanyang nalaman. Girlfriend? May girlfriend na ba talaga siya? Bakit hindi ko alam? Bulong ni Nami sa kanyang sarili. Sinong may girlfriend? Bulong ni Jared sa tenga niya. Nagulantang si Nami at nahampas ng walis sambo si Jared. Sorry, Sir Jared. Nagulat lang po ako. Kanina ka pa ba dyan? Natarantang sinabi ni Nami. Ngumisi si Jared at inagaw kay Nami ang walis tambo bago pa siya mahampas ulit nito. Kakarating ko lang. Nakita kong nakatulala ka. May problema ka ba, Nami? At sino ka kung may girlfriend? Ani Jared. Narinig mo ang sinabi ko? Gulat na tanong ni Nami. Oo. Hindi ako chismoso narinig ko lang. Depensa ka agad ni Jared bago pa siya mahusgahan ni Nami. Kalimutan mo na lang yung narinig mo. Wala lang yun. Pagdadahilan ni Nami. Matagal siyang napatitig sa mukha ni Jared. Dahan-dahan niyang kinapa ang dibdib niya para mapakiramdaman ang pagtibok ng kanyang puso. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya at gets niya na kaagad kung bakit nangyayari ito. Nagugustuhan na niya si Jared. Sa bagay, napakagwapo at napakabait ni Jared. Isang napakalaking green flag ni Jared Montero. Kaya kahit sinong babae, magkakandara pa sa kanya. Hindi na rin nakakapagtakang nagustuhan siya ni Nami. Dahil sa mga araw na magkasama sila, ay mabuti ang pakikitungo nito sa kanya. Are you okay? May dumi ba sa mukha ko? Kuryosong tanong ni Jared nang napansin ang paninitig ni Nami. Mabilis na umiwas ng tingin si Nami at huminga ng malalim para pakalmahin ang kanyang sarili. Sunod-sunod siyang napailing at pasimple pang kinurot ang kanyang sarili para masigurado kung totoo ba talaga itong nararamdaman niya. May sasabihin pa sana si Jared pero biglang kumaripas ng takbo paalis si Nami. Nagtago si Nami sa garden area. Umupo siya sa bench para makapag-isip-isip. Totoo na ba talaga to? Nagugustuhan ko na ata si Jared at hindi ko alam kung tama ba to. Aniya sa sarili. Wala akong nakikitang mali sa nararamdaman mo, Nami.
Sabat ni Jared at para na namang kabuting, bigla-bigla nilang sumusulpot. Jared, Do you like me? tanong ni Jared. Seryosong-seryoso ang ekspresyon ng mukha nito. Kaya mas lalong kinabahan si Nami. Hindi ko sinasadya, Sir Jared. Sorry po, malito. Ani Nami. Maling mahalin ako? Tanong ni Jared. Ang ibig ko pong sabihin, maling nararamdaman ko to. Maling magustuhan kita. Paliwanag ni Nami. Pagak na natawa si Jared. Sinasabi mo bang mali rin itong nararamdaman ko? Kasi Nami, gusto rin kita. Diretsahang inamin ni Jared. Umawang ang labi ni Nami dahil sa revelasyon ni Jared. Napakurap siya at sunod-sunod na napalunok. Gusto kita, Nami. Mahal kita matagal na. Pag-amin ni Jared. Ako? Magugustuhan ng kagaya mo? Imposible naman yan. Bakit imposible? Kunot noong tanong ni Jared. Magkaiba ang mundo natin, Jared. Hindi magkapantay ang estado natin sa buhay. Wala akong pakialam, Nami. Mahal kita at mamahalin kita lalo. Just give me a chance para ma-improve ko ang sarili ko sa'yo. Kiit ni Jared. Hindi akong babaeng nararapat para sa'yo. Ani Nami. I love you so much, Nami. Ilang taon akong nagtiis na wag umamin sa'yo. Pero hindi ko na kayang itago pang nararamdaman kong ito. Dugtong ni Jared na mas lalong nagpawindang kay Nami. Hindi na nakasagot pa si Nami nang bigla siyang hapitin ni Jared at hinalikan sa noo. Teka, bakit naman sa noo? Tanong ni Nami at bahagyang itinulak si Jared palayo sa kanya. Sayang naman yung moment, akala ko sa lips. Hirit pa niya pero kaagad ring nakaramdam ng hiya. Pilyong umisi si Jared and this time, siniil niya ng halik sa labi si Nami. Pagkatapos ng confrontation at confession na naganap sa pagitan ni Nami at Jared, ay hindi na sila mapaghiwalay dalawa. Mas lalo silang napalapit sa isa't isa. At sinimulan na rin ni Jared ang panliligaw kay Nami. Kilig na kilig naman si Nami sa lahat ng ginagawa ni Jared para sa kanya. Bakit kayo natid ni Jared? Usisa ni Mildred pagdating ni Nami sa bahay nila. Mariing napahawak si Nami sa doorknob bago pumihit paharap sa kanyang ina. Napapadalas na ata ang paghatid ni Jared sa iyo, Nami. Komento ni Mildred. Nag-volunteer po kasi si Jared na ihatid ako, Nay. Sagot ni Nami. Jared? Jared na ang tawag mo sa kanya ngayon? Wala nang sir? Panguusisa lalo ni Mildred. Nag-volunteer po kasi si Sir Jared na ihatid ako, Nay. Pag-uulit ni Nami sa sinabi niya at ngayon ay may sir nang nakadikit sa pangalan ni Jared. Huwag mo akong pilosopohin, Nami. Tapatin mo nga ako. Seryosong sinabi ni Mildred. Napabuntong hininga si Nami at mariing kinagat ang pang-ibabang labi niya. May namamagitan pa sa inyong dalawa ni Jared? Tanong ni Mildred. Hindi nakaimik si Nami. Hindi niya pa kasi nasasabi kay Mildred ang kung anumang namamagitan sa kanila ni Jared. Nami, ipapaalala ko lang sa'yo na sana wag mag-iba ang focus mo sa buhay. Ipangako mo sa aking magtatapos ka sa pag-aaral. Seryosong-seryoso pa rin si Mildred habang kausap si Nami. Oo naman, Nay. Hindi naman po yun mawawala sa isipan ko. Sagot ni Nami. At sana rin hindi totoong may relasyon kayo ni Jared. Napakayaman ng mga Montero, Nami. At hindi natin alam kung ano pwede nilang gawin sa'yo kapag nalaman to ng mga magulang ni Jared. Iba ang mundo nila sa mundong ginagalawan natin. At sana alam mo kung hanggang saan ka lang lulugar. Huling sinabi ni Mildred at pumasok sa kanyang kwarto. Tulalang sinundan naman siya ni Nami ng tingin. Pero sa kabila ng mga sinabi ni Mildred ay hindi pa rin napigilan ni Nami ang lumapit kay Jared. Napamahal na siya ng todo rito. At ganun rin naman si Jared sa kanya. Habang nakatayo sa waiting shed si Nami at naghihintay ng masasakyan, ay isang itim na BMW ang huminto sa harapan niya. Bumaba ang bintana ng kotse at bumungad sa kanya si Jared sa loob na nakangiting nakatingin sa kanya. Jared, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Nami. Sinusundo ka? Sagot ni Jared. Luminga si Nami sa paligid. Bakit? Hindi naman kailangan. Pupunta ka rin naman sa mansyon, kaya sumabay ka na sa akin. Alok ni Jared. Hindi na tumanggi pa si Nami dahil baka pag-awayan pa nila ang bagay na ito. Si Jared mismo ang nagkabit ng seatbelt kay Nami.
Pagdating sa mansyon ay pinagbuksan ni Jared ng pinto si Nami at maingat na inalalayan pababa ng kotse. Napangiti si Nami sa pagiging gentleman at maalaga ni Jared sa kanya. Ngunit kaagad rin namang naglaho ang ngiti niya nang mamataan si Jasmine sa bukana ng mansyon. Nanlalaki ang mga mata ni Jasmine at kaagad sinenyasan si Jared. Napalingon naman si Jared sa mami niyang si Jasmine. Mabilis silang lumayo sa isa't isa. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ni Nami dahil sa kaba. Naglakad na sila papalapit kay Jasmine. Magandang tanghali po, Ma'am Jasmine. Bati ni Nami habang pilit na inaalis ang kaba sa kanyang dibdib. Bakit sabay kayong dumating ni Jared? Tanong ni Jasmine. Sumulyap si Jared kay Nami habang todo yuko naman si Nami para lang maiwasan ang nagtataray na tingin ni Jasmine. Ma, nagkita lang kami sa labas ng subdivision, kaya isinakay ko na siya. Paliwanag ni Jared. Hindi umimik si Jasmine, pero makahulugan nitong tinignan si Nami na kanina pa nakayuko. Wala na siya. Bulong ni Jared kay Nami. Nag-angat ng tingin si Nami kay Jared. Nakahinga ng maluwag si Nami dahil wala na si Jasmine sa harapan nila. Muntik na tayo doon. Bulong ni Nami pabalik. Natawa si Jared at hinila si Nami papasok sa mansyon. Kumain ka na ba? Tanong ni Jared kay Nami. Oo, sumabay ako sa blockmates ko. Tugon ni Nami at nagsimula ng maglinis. Naaliw naman siyang pinanood ni Jared. Babalik na ako next week sa trabaho, Nami. Pinayagan ako ng doktor. Pagbabalita ng ina ni Nami. Bahagyang natigilan si Nami at inihinto ang paghuhugas ng mga pinggan, saka awkward na nilingon ang kanyang inang si Mildred. Talaga, Nay? Magandang balita po yan? Sagot ni Nami. Magandang balita nga. Makabalik na rin ako sa trabaho at mas makakapag-focus ka na sa pag-aaral mo. Nakangiting sinabi ni Mildred. Napabuntong hininga si Nami at hindi na nagsalita pa. Magkano, Nami? Biglang tanong ni Jasmine isang araw habang nagdidilig ng mga halaman si Nami. Bigla na lamang lumapit si Jasmine sa kanya. Kumunot ang noon ni Nami at hindi naiintindihan ang sinabi ni Jasmine. Ang alin po, Ma'am Jasmine? Magalang na tanong ni Nami. Magkano ang kailangan mo para lang layuan mo ang anak ko? Mariing sinabi ni Jasmine. Nasamit si Nami sa sarili niyang laway at hindi makapaniwalang tinignan si Jasmine. Hindi ako tanga, Nami. Isa akong lawyer. Kaya magaling akong mag-obserba saka kumilatis ng mga tao. At alam ko ring may namamagitan sa inyong dalawa ng anak kong si Jared. Ani Jasmine. Tanging paglunok na lang ang nagawa ni Nami. Hindi niya alam kung ano ba ang dapat niyang gawin o sabihin. Gusto na lang niyang magpakain sa mga halaman para lang matakasan si Jasmine. 20 million. Layuan mo lang ang anak ko. Seryosong sinabi ni Jasmine. Nanlaki ang mga mata ni Nami sa sinabi ng ginang. Napakalaking halaga ng 20 million. Pero walang-wala ito kumpara sa yaman ng pamilyang Montero. Naglabas ng tseke si Jasmine at inarkohan ng kilay si Nami. Hinihintay ang desisyon ng dalaga. Tumikhim si Nami at sinabing, Mawalang galang na po, Ma'am Jasmine. Pero malinis po ang intensyon ko kay Jared. Mahal ko po siya at hindi mo po mapapalitan ng kahit anong halaga ng pera ang pagmamahal ko sa anak ninyo. Really, Nami? Tatanggihan mo ang 20 million para lang sa stupid love na sinasabi mo? Sabihin na nating malinis nga ang intensyon mo sa anak ko. Pero wala kang maidudulot na maganda sa kanya. Hihilahin mo lang siya pababa. O baka ikaw pa ang maging sanhi para mawala sa kanya lahat ng pinaghirapan niya. Litanya ni Jasmine at humalakip-kip. Ma'am, mahal ko po si Jared at hindi ako gagawa ng bagay na ikapapahamak niya. Giit ni Nami. Nami, mahirap akong kalaban. Look, I'm trying to be good here. Pero wag mong ubusin ang pasensya ko, Nami. Hindi sa isang kagaya mo lang mapupunta ang anak ko. Hindi ako papayag. Galit na singhal ni Jasmine kay Nami. Namutla si Nami at natakot sa sinabi ng ginang. 20 million para lang layuan mo si Jared. Take it or leave it. Dugtong ni Jasmine sa mga sinabi niya. Ma, anong pinagsasabi mo kay Nami? Tanong ni Jared at tumayo katabi ni Nami. Is she your girlfriend, Jared? Tanong ni Jasmine. Nagkatinginan si Jared at Nami. Mahigpit na hinawakan ni Nami ang braso ni Jared para pigilan itong magsabi ng totoo. I knew it. Kailan pa? Inis na tanong ni Jasmine. Ma, mahal ko si Nami.
Hindi mo siya pwedeng basta na lang ofera ng malaking halaga ng pera para lang lumayo siya sa akin. Mariing sinabi ni Jared sa kanyang ina. Jared, para rin naman sa itong ginagawa ko. Don't settle for less, Jared. Hindi sa babaeng kagaya kanya lang mapupunta. At saka inaayos na namin ng daddy mo ang engagement ninyong dalawa ni Winona. Buwelta ni Jasmine at galit na binalingan si Nami. There's no engagement, ma. Hindi ko papakasalan si Winona. Hindi ko naman siya mahal. Pinal na sinabi ni Jared. Then you should choose. Kami ng daddy mo o yung babaeng yan? Humalikip-kip si Jasmine at tinaasan ng kilay si Jared. Napalunok si Jared at hindi alam kung ano ang pipiliin niya. Parehong mahalaga sa kanya ang kanyang pamilya at si Nami, kaya nahihirapan siyang pumili. Bago pa man makapagsalita si Jared, ay kumaripas na ng takbo si Nami paalis sa mansyon. Humagulgol siya at mabilis na sumakay ng taxi pa uwi sa bahay nila. Kaagad niyang niyakap ang inang si Mildred pagdating sa bahay. Ano bang nangyari, Nami? Bakit umiiyak ka? Nag-aalalang tanong ni Mildred habang marahang hinahaplos ang likuran ni Nami para mapatahan ito. Nay, sorry po. Ha? Sorry? Sorry saan? Sinuway po kita. Hindi ko sinunod ang sinabi niyong wag na wag akong makikipagrelasyon kay Jared. Mahal ko po si Jared at boyfriend ko na rin po siya. Pag-amin ni Nami. Hindi mo naman kailangang umiyak, Nami. Naiintindihan kita. Hindi naman natin natuturuan ang puso natin kung sino ang dapat at hindi dapat natin mahalin. Sabi ni Mildred, puno ito ng pag-iintindi. Pero nalaman po ni Ma'am Jasmine ang relasyon namin ni Jared, Nay. Ani Nami. Nabigla si Mildred sa ibinalita ni Nami. Kaagad siyang umalis sa pagkakayakap at seryosong tinignan si Nami. Tumigil na rin sa pag-iyak si Nami, pero hindi siya makatingin ng diretso sa nanay niya. Galit na galit po si Ma'am Jasmine sa akin at sinabihan niya akong layuan ko na raw po si Jared. Sabi ni Nami. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Hindi naman kasi lahat ng tao maiintindihan ng relasyon niyo, lalo na ng parents si Jared. Iba tayo sa kanila, Nami. Naniniwala sila na ang mayayamang kagaya nila ay para lang din sa mayayaman. Malungkot na sinabi ni Mildred. Nasasaktan siya para sa anak niyang si Nami at ayaw niyang nakikita itong umiiyak. Bakit naman po ganun, Nay? Minsan na nga lang po ako ma-inlove tapos magkakaganto pa. Puno ng hinanakit na sinabi ni Nami. Bago natapos ang araw na ito, ay tumawag si Jasmine kay Mildred at sinabing pinapatalsik na niya sa mansyon si Mildred at Nami at binantaan pa ng kung ano-ano. Gustong makausap ni Nami si Jared, kaya napagpasyahan niyang bumalik sa mansyon. Kuya, sandali lang po ako sa loob. Kailangan ko lang po talagang kausapin si Jared. Pakiusap ni Nami sa security guard ng mansyon. Kaagad na umiling ang gwardya at humarang ito sa harapan ni Nami. Mahigpit na ibinilin sa amin ni Ma'am Jasmine na hindi ka na pwedeng makapasok ulit sa mansyon. At kung sakaling magpunta ka dito, ay dapat ka naming paalisin agad. Sabi ng gwardya. Kuya Guard, kilala niyo naman po ako. Wala naman po akong gagawing masama sa loob. Kakausapin ko lang si Jared saglit. Kahit tawagin niyo na lang po siya, maghihintay na lang ako dito sa labas. Giit ni Nami. Muli siyang inilingan ng gwardya. Mukhang malabong mangyari yan, Nami. May bisita ang mga Montero. Nasa loob ang pamilya ng mapapangasawa ni Jared. Sabi ng security guard. Mapapangasawa? Gulantang na tanong ni Nami para siguraduhin kung tama ba ang narinig niya. Oo, nakatakdang ikasal si Sir Jared sa anak ng mayamang mag-asawa. Paliwanag ng gwardya. Bumagsak ang balikat ni Nami at hindi na siya nagpumilit pang pumasok. Tinalikuran niya ang gwardya at nanghihinang naglakad palayo sa mansyon. Ramdam niya ang paghapdi at pagkirot ng kanyang puso dahil sa kanyang nabalitaan. Hindi niya kakayaning makitang ikinakasal sa iba si Jared. Kakasimula pa lang nila ng relasyon nila, pero parang matatapos na agad ito. Sumapit ang gabi at nasa kwarto na pareho ang mag-ina. Tulog na si Mildred sa kwarto niya habang gising naman si Nami at inaabala ang sarili niya sa pag-aaral. Pero hindi niya maiwasang isipin si Jared at kung kamusta na ito. May biglang bumusina mula sa labas ng bahay nila Nami. Kaagad sinilip ni Nami ang bintana at nanlaki ang mga mata nang mamataan sa labas ang kotse ni Jared. Bumaba ng kotse si Jared at kaagad dumapo ang mga mata
sa bintana ng kwarto ni Nami. Kagad nagtama ang kanilang mga mata. Naglakad si Nami papalabas ng bahay. Sinalubong naman siya ni Jared. Anong ginagawa mo dito? Magagalit na naman ang mami mo kapag nalaman niyang nandito ka. Walang emosyong sinabi ni Nami. Imbes na sagutin siya, ay niyakap lang siya ni Jared ng mahigpit, saka ito umiyak. Don't leave me, Nami. Pabulong na sinabi ni Jared. Jared, umalis ka na. Ani Nami at sapilitang inilayo si Jared sa kanya. No, hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi sa akin na hindi mo ko iiwan. Giit ni Jared. Naluluhang tumingin si Nami sa kanya. Hindi mo pa rin ba gets? Hindi tayo pwede. Ayaw sa akin ng mami mo at isa pa, ikakasal ka na. Naiintindihan ko naman, pero wala akong pakialam. Hindi sila ang magdedesisyon para sa akin. Sagot ni Jared. Huwag mo nang gawing komplikado ang lahat, Jared. Mas lalo lang magagalit ang mami mo sa amin. Iritadong sinabi ni Nami. Pinapapili ako ni Mama at mas pinili kita, Nami. Tinanggalan nila ako ng mana at itinakwil na sa pamilya namin. Pahayag ni Jared. Laglag pa nga siyang tinignan ni Nami. Hindi makapaniwala si Nami sa desisyong pinili ni Jared. Bakit? Bakit mo ako pinili? Bumalik ka ngayon sa mami mo at bawiin mo lahat ng sinabi mo sa kanya. Utos ni Nami. No, sila na lang ang palaging nagdedesisyon para sa akin. Hindi naman siguro mali na this time ako naman ang magdedesisyon para sa sarili ko, di ba? Sagot ni Jared. Pero, magiging worth it ba na ako ang pinili mo? Wala akong maibibigay sa'yo, Jared. Mahalin mo lang ako, Nami. Just love me. At ako na ang bahala sa lahat. Huwag mo lang akong iwan, please. Pagmamakaawa ni Jared. Mas lalo namang napaibig si Nami kay Jared at namangha siya sa katapangan nito. Imagine, ipinagpalit ni Jared lahat ng mamanahin niya para kay Nami. Napakasarap magmahal ni Jared at ito yung klaseng pagmamahal na pangarap maranasan ni Nami na siyang nararanasan niya na ngayon. Niyakap ni Nami si Jared, saka siya humikbi. I love you, Jared. Bulong ni Nami. I love you too, Nami. Sagot naman ni Jared at hinalikan ng tuktok ng ulo ni Nami. Sa bagay, kaya naman talaga ni Jared iwanan ng lahat ng mamanahin niya at ang lahat ng yaman ng parents niya. Dahil kaya naman niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. At isa pa, isa siyang matagumpay na negosyante at siya mismo ang nagsumikap para maabot ito. Kaya hindi niya kakailanganin ang pera ng mga magulang niya. Pero, masakit pa rin para kay Jared ang pagtatakwil ng ina niya sa kanya. Mahal niya ang mga ito, pero gusto lang niyang gumawa ng sarili niyang desisyon. Gusto lang naman niyang sumaya kasama si Nami, pero bakit ayaw itong suportahan ng mami niya? Kumusta naman sa trabaho? Tanong ni Nami habang tinutulungang maghubad ng coat si Jared. Kakauwi lang ni Jared galing sa opisina at kinabi na ito. Okay lang, ang daming paperworks at meetings. Sagot ni Jared sabay patak ng halik sa labi ni Nami. Ilang buwan na ang nakalipas at napagpasyahan nilang dalawa na mag-live-in na. Wala na rin kasi ang ina ni Nami dahil napagpasyahan nitong mag-OFW na. Kaya naman, para hindi mag-isa si Nami ay iniuwi siya ni Jared sa kondo nito. Ikaw ba? Kumusta sa university? Pasado lahat ng exams ko at sure nang makakagraduate ako. Char! Hirit ni Nami at niyakap si Jared. Proud ako sa iyo, Nami. Bulong ni Jared. Ayan ka na naman. Tapos magdadrama na naman tayo dito at mag-iiyakan. Ismid ni Nami. Natatawang ginulo naman ni Jared ang buhok niya. Inaya ni Nami si Jared sa kusina para kumain. Anong gusto mong inumin? Coffee? Tea? Or me? Malanding hirit ni Nami. Napangisi naman si Jared. Tinatanong pa ba yan? Syempre yung kape. Natatawang sagot ni Jared. Binatukan naman siya ni Nami. Wow ha? Hindi man lang ako yung pinili. Singhal ni Nami. Matagal na kitang pinili. Si Jared naman ngayon ang humirit, kaya hindi na nakaimik si Nami. Pagkatapos ng panandali ang katahimikan, ay biglang nagsalita ulit si Nami. Sabay upo sa upo ang katabi ni Jared. Jared, ilang buwan na ang lumipas. Siguro naman oras na para kausapin natin ang parents mo. Pagod na bumuntong hininga si Jared. Sinubukan ko na. Ayaw pa rin akong harapin ni mommy at daddy. Galit pa rin sila sa akin dahil sa pag-atras ko sa engagement namin ni Winona.
Dismayadong sinabi ni Jared. Ni minsan ba? Pinagsisihan mo nga ako ang pinili mo, Jared? Kabadong tanong ni Nami. Nami, ikaw ang pinakamagandang desisyon ko. Mahal na mahal kita. At kung may rewind man sa totoong buhay, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Buong pusong sagot ni Jared. Napangiti naman si Nami ng buong kaligayahan. Inakbayan ni Jared si Nami, saka ito hinapit palapit sa kanya at hinalikan nito. Hoy girl! Ano na? Kumusta love life? Tanong ni Hana kay Nami habang nakatambay sila sa cafe. Masaya naman. Ramdam ko ang pagmamahal ni Jared sa akin. Nakangiting sagot ni Nami. Bumusangot naman si Hana. Hay nako! Inggit na inggit ako sa matagumpay mong love life. Kailan kaya ako makakahanap ng sakin, no? Para naman sumaya rin ako kagaya mo. Hindi mo naman kailangan ng lalaki sa buhay para lang sumaya ka. Ani Nami. Nasasabi mo lang yan kasi may jowa ka. Paano naman ang mga single kagaya ko? Paismid na sagot ni Hana. Natawa si Nami sa kaibigan niya. Kumusta nga pala si Tita Mildred sa Dubai? Usisa ni Hana. Okay lang naman. Mababait naman ang mga amo niya. Sagot ni Nami, saka sumimsim sa kapeng in-order niya. Baka makahanap pa ng love life si Tita doon. Pabirong sinabi ni Hana. Nagkibit balikat si Nami. Open naman kasi si Nami kung sakaling magkaroon ulit ng bagong kasintahan ang nanay niyang si Mildred. Matagal nang namatay ang tatay niya, kaya alam niyang deserve ng nanay niyang maging masaya. Uy, sabihin mo kay Tita Mildred, padalhan niya ako ng chocolates. Hirit ni Hana. Okay, bibilang kita. Yung tigpipiso dun sa tindahan. Natatawang sinabi ni Nami. Loka, gusto ko yung mamahalin. Yung Toblerone, ganon. Irap ni Hana. Pag uwi ni Nami sa kondo, ay bumungad sa kanya si Jared na tahimik na nakaupo sa sofa at may hawak na papel. Nakatitig lang si Jared sa papel. Pero nang mapansin niya si Nami, ay kaagad niyang tiniklop ang papel at itinago sa likod niya. Bakit ka nandito? Tapos na ba ang work mo? Tanong ni Nami at umupo sa tabi ni Jared saka ito pinatakan ng halik sa pisngi. Nagtatakang sinilip ni Nami ang pagmumukha ni Jared. May problema ba? Mukha kang malungkot. Ano bang nangyari? Nag-aalalang tanong ni Nami. Nothing. Tipid na sagot ni Jared at tumayo na. Akmang maglalakad na sana papunta sa kwarto si Jared nang biglang nalaglag ang papel na kanina pa niya tinititigan. Mabilis itong pinulot ni Nami sa kabinasa. Nami! Asik ni Jared saka sa pilitang hinablot ang papel. Naluluha siyang tinignan ni Nami. Sa'yo ba yan? Tanong ni Nami at hindi makapaniwala sa mga nakaimprinta sa papel na hawak na ngayon ni Jared. Hindi na mahalaga to. Sabi ni Jared at akmang tatalikuran si Nami. Pero mabilis na hinuli ni Nami ang kamay niya. Hindi mahalaga? May cancer ka tapos hindi mahalaga? Kailan pa yan? Wala ka bang balak na sabihin sa akin yan? Singhal ni Nami. Bahagya siyang nadismaya dahil kung hindi pa niya nahuli si Jared, ay baka wala talaga itong balak na sabihin sa kanyang may cancer siya. Nami, calm down, okay? Pagpapakalma ni Jared kay Nami. Calm down! Paano ako kakalma? May cancer ka! At mukhang wala ka man lang balak na sabihin sa akin yan. Matagal na akong nagpa-test at ngayon lang dumating ang result. Malungkot na sinabi ni Jared. Napabuntong hininga si Nami at inaya pa upo si Jared. Jared, nandito lang ako. Hindi mo kailangang ilihim to sa akin. Sasabahan kita sa laban mong to. Humihikbing sinabi ni Nami. I'm scared, Nami. Bakit sa dinami-dami ng tao, bakit ako pang magkakasakit ng ganito? Gusto ko pang mabuhay. Gusto pa kitang makasama ng matagal. Gusto pa kitang pakasalan. Gusto ko pang magkapamilya sa'yo. At gusto ko pang tumanda kasama ka. Sabi ni Jared at mahigpit na niyakap si Nami. Hindi ka bibigyan ng gantong problema ng Panginoon kung alam niyang hindi mo kaya. Kakayanin mo to, Jared. Nandito lang ako sa tabi mo. At saka mabubuhay ka pa ng matagal. Marami namang nakakasurvive sa cancer. At sure akong makakasurvive ka rin. Ikaw pa ba? Ani Nami. Please don't leave me. Pakiusap ni Jared. Nginitian naman siya ni Nami. Hindi kita iiwan. Promise ko sa'yo yan. Paninigurado ni Nami sa kanya.
Muli naman siyang niyakap ni Jared. Kinabukasan, kaagad silang nagpunta sa ospital para kausapin ang doktor at malaman kung ano ba ang dapat nilang gawin. Hindi rin nagtagal ay sumabak na si Jared sa kanyang chemotherapy. Si Nami naman ang nag-aalaga at nagbabantay sa kanya sa ospital. Ingat na ingat si Nami sa kanya at alagang-alaga niya ito. Habang nagpapahinga si Jared ay nakatayo naman sa gilid niya si Nami. Tahimik na umiiyak si Nami habang hindi maialis ang tingin niya sa mukha ni Jared. Malaki ang pinagbago ng itsura ni Jared. Naglagas na ang lahat ng buhok niya, namumutla rin ito, at malaki ang ibinawas ng kanyang timbang. Pero kahit ganon, hindi pa rin nagbago ang pagmamahal ni Nami sa kanya. Para kasi kay Nami, si Jared pa rin ang pinakagwapong lalaki na nakilala niya. Biglang nagising si Jared, kaya mabilis na tumalikod si Nami para punasan ang mga luha niya. Ayaw niya kasing malaman ni Jared na umiiyak siya, dahil baka lalo itong panghinaan ng loob. Huminga ng malalim si Nami, saka muling hinarap si Jared. Are you okay? Malambing na tanong ni Jared habang sinusuri ang mukha ni Nami. Hinawakan ni Nami ang kamay ni Jared, saka ito hinalikan. Matulog ka pa, Jared. Kailangan mo magpahinga pa. Payo ni Nami. Pagod ka na ba, Nami? Biglang tanong ni Jared. Okay lang naman ako. Ipagpapahinga ko lang to ng ilang oras tapos okay na ulit ako. Isipin mo muna yung sarili mo. Mas nakakapagod ang treatment mo. Nakangiting sagot ni Nami. Ang ibig kong sabihin ay, pagod ka na bang alagaan ako? Tanong ni Jared. Hindi sumagot si Nami at bigla na lang siyang umiyak sa harapan ni Jared. Nami, I'm sorry. Sorry kung napakahina ng boyfriend mo. Sorry kung sakitin ako at alagain masyado. Pabulong na sinabi ni Jared. Huwag mong sabihin yan, Jared. Hindi ka mahina, okay? Kinaya mo nga ang sakit mo at kakayanin mo pa. Mahal na mahal kita, Jared. Hindi kita iiwan kahit na ano pa man ang mangyari. Punuan ng pagmamahal na sinabi ni Nami. I'm so lucky to have you, Nami. Tama ang desisyon kong piliin ka. Naiiyak na sinabi naman ni Jared. Sobrang namangha si Jared sa pagmamahal ni Nami para sa kanya at mas lalo lang lumalim ang nararamdaman niya para dito. Dumating na ang doktor kaya tumigil na rin sa pag-iiyakan ng dalawa. Nakangiting tinitigan ni Jared si Nami. Gutom na si Jared kaya nagpaalam na muna si Nami para bumili ng makakain. Nang makalabas si Nami ng silid ay nakasalubong niya ang ina ni Jared na si Jasmine at ang asawa nitong si Ramon Montero na ama naman ni Jared. Ma'am Jasmine, Sir Ramon. Hindi na itago ni Nami ang pagkagulat nang makita ang mag-asawa. Natanggap ko ang text mo. Panimula ni Jasmine. Mabuti naman po at nabasa niyo ang text ko. Salamat rin po at nakapunta kayo. Ani Nami, bakit ngayon mo lang kami sinabihan, Nami? Dismayadong tanong ni Jasmine. Napalunok sa kaba si Nami. Tumikhim siya at sinulyapan ang nakasarang pinto ng kwarto ni Jared bago muling binalikan ng tingin ng mag-asawa. Pasensya na po kayo. Hindi ko naman po intensyon na ilihim sa inyo pero si Jared po kasi ang nagsabi sa akin. Ayaw niyang ipaalam to sa inyo. Pero bigla kong naisip na hindi naman siguro masama kung ipaalam ko sa inyo ang nangyari sa kanya. Total mga magulang niya pa rin naman po kayo. Paliwanag ni Nami. Kumusta si Jared? Tanong ni Ramon Montero. Okay naman po siya, sir. Ang tapang po ng anak niyo. Proud na isinagot ni Nami. Matapang talaga. Ipinaglaban ka pa nga niya sa amin. Seryosong sinabi ni Jasmine. Ma'am, gusto ko rin pong humingi ng sorry dahil sa nangyari. Pero mahal na mahal ko po ang anak ninyo. Hindi ko po siya kayang mawala sa akin. Buong tapang na sinabi naman ni Nami. Gusto kong makita si Jared. Sabi ni Jasmine. Hindi man lang pinansin ang huling sinabi ni Nami. Tumango si Nami at iginiya sila papasok ng silid. Ang bilis mo namang makabalik, Nami. San ka ba bumili ng ulam? Ma? Pa? Gulat na sinabi ni Jared habang palipat-lipat ang tingin sa mga magulang niya. Naglakad papalapit sa kanya si Jasmine. Nami, anong ginawa mo? Bakit sila nandito? Tanong ni Jared. May bahid ng pagtatampo sa boses niya. He felt betrayed dahil sa ginawa ni Nami. Jared, sorry. Pero na-realize ko kasi na
Siguro ito ang tamang oras para makita mo ang parents mo. Hindi pa huli ang lahat, Jared. At saka, sa tingin ko hindi naman tamang ilihim natin to sa kanila. Magulang mo pa rin sila at may karapatan silang malaman to. Paliwanag ni Nami. Hindi umimik si Jared. Humagulgol naman si Jasmine at hinagkan si Jared. I'm sorry, Jared. Sorry sa mga nagawa namin ng daddy mo sa'yo. Sorry dahil nagkamali kami. Sorry dahil itinakwil ka namin na tinalikuran. Ani Jasmine. Ma, sorry din. Gusto ko lang naman makasama si Nami. Matagal ko na siyang mahal. At nung nabigyan ako ng pagkakataong maging girlfriend siya, kaagad kong ipinangako sa sarili kong hindi ko na siya papakawalan pa. Sagot naman ni Jared. Bumalik ka na sa amin, Jared. Hindi mo na kailangang pakasalan pa si Winona. At hahayaan na rin namin ang relasyon ninyong dalawa ni Nami. Hindi na ako hahadlang sa pagmamahalan ninyong dalawa. Sabi ni Jasmine. Mahigpit na nagyakapan ang mag-ina. Kaagad namang nakisali sa kanila si Nami at ang ama ni Jared na si Ramon. Ongoing pa rin ang cancer treatment ni Jared at habang tumatagal, mas nagiging maayos ang lagay niya. Nasa bench area ng hospital si Nami para makapagmuni-muni. Tulog pa kasi si Jared at kasama naman ito sa silid ang parents niya kaya kampante siya na iwanan doon si Jared. Gusto mo ba ng kape? Tanong ng babae. Napalingon si Nami sa nagsalitang babae at si Jasmine ang bumungad sa kanya. Ma'am Jasmine, maupo po kayo. Aya ni Nami at umusog sa dulo ng bench para makaupo si Jasmine. Tinanggap ni Nami ang kapeng dinala ni Jasmine para sa kanya. Nag-iisa kong anak si Jared. Mahal na mahal ko ang anak kong yun. And I always want what's best for him. Seryosong sinabi ni Jasmine. Sumimsim si Nami sa kape niya at binalingan ng ginang. Alagang-alaga namin siya ng daddy niya. To the point na nasasakal na pala namin siya nang hindi man lang namin alam. At halos lahat ng decisions niya sa buhay, kami na ang gumagawa. Pagpapatuloy pa ni Jasmine. Tahimik lang na nakikinig si Nami sa kanya. Hinawakan ni Jasmine ang kamay ni Nami. Kagaya ng sinabi ko, I always want the best for Jared. At matagal bago ko napagtantong ikaw ang best na yon. Sa kabila ng mga nangyari, never mo naisipang iwanan ang anak ko. Hindi mo siya pinabayaan at ikaw pa mismo ang gumawa ng paraan para magkaayos kami. Kahit na ang dami kong maling nagawa sa iyo, Nami. Ma'am Jasmine, mahal ko po si Jared. At hindi ang sakit niyang cancer makakapagpahiwalay sa amin. Nangako rin ako sa kanya na hindi ko siya iiwan at gusto kong tuparin ang pangako kong yun. Sagot ni Nami. Nagkaroon na rin siya ng lakas ng loob para makapagsalita. Kanina pa kasi siya kinakabahan sa presensya ni Jasmine. Napakabuti ng puso mo, Nami. You're such an angel. Thank you for loving my son. Thank you for taking care of him. Thank you for everything, Nami. Ani Jasmine. Napangiti si Nami at namula sa sinabi ng ginang. Hindi na ako e-epal sa love life yun ni Jared. Hindi na ako magiging better dahil magiging better na ako. Natatawang sinabi ni Jasmine sa kaniyakap si Nami. Masaya si Nami na maayos na ang relasyon nila ng ina ni Jared. Mas magiging malaya na sila ni Jared na mahalin ang isa't isa. Ito naman kasi ang gusto nila eh. Gusto lang naman nilang tanggapin ng parents ni Jared ang relationship nila. Kasi mahal na mahal talaga nila ang isa't isa. Ngayon na ang araw ng graduation ni Nami. Sobra siyang excited. Pero hindi niya rin maiwasang malungkot dahil wala ang nanay Mildred niya para masaksihan ang pag-graduate niya. At hindi rin ito masasaksihan ni Jared dahil kasalukuyan pa rin itong nasa ospital. I'm so proud of you, Nami! Naluluhang sinabi ni Hana sabay yakap kay Nami. Hoy, Loka! Huwag kang iiyak-iyak dyan! Masisira ang makeup mo! Ani Nami. Bahagyan na ring naiiyak dahil pagkatapos ng lahat ng pagod at effort niya sa pag-aaral ay makakagraduate na rin siya. Mas loka ka! Waterproof ang makeup ko kaya iiyak ako kung kailan ko gusto. Sagot ni Hana. Konti na lang ang magiging teachers na rin tayo. Excited na ako sa new journey natin, Hana. Sana maging successful tayo pareho at proud rin ako sa iyo. Sabi ni Nami sa best friend niyang si Hana. Alam ko namang waterproof tong makeup ko, pero wag mo naman akong paiyakin lalo. Nakakainis ka. Paiyak na namang sinabi ni Hana
kaya natawa na lang si Nami sa kanya. Gagraduate si Nami bilang summa cum laude ng batch nila, kaya proud na proud siya sa kanyang sarili. Hindi biro ang lahat ng pag-aaral na ginawa niya para lang makagraduate siya at maging cum laude. Tinawag na si Nami sa stage. Palinga-linga siya sa audience at umaasang makikita doon ang nanay niya. At hindi nga siya nabigo dahil nakita niya si Mildred. Nakangiti at pumapalakpak si Mildred para sa kanya. Hindi alam ni Nami na pupunta talaga ang nanay Mildred niya sa graduation niya dahil hindi naman ito nagsabi. Umiiyak si Nami habang tinatanggap ang kanyang diploma at mga award. Nagbigay rin siya ng speech sa harap ng lahat at pinasalamatan ang lahat ng taong naging inspirasyon niya para makapagtapos sa pag-aaral. Bago pa man natapos ang graduation ceremony, ay biglang umakyat sa stage si Jared. Nagulat pa si Nami nang makita ang boyfriend niya sa gitna ng stage at hawak ang microphone. Sa buong buhay ko, isang babae lang ang minahal ko. Sa buong buhay ko, para sa iisang babae lang tumibok ng husto ang puso ko. Marami akong nagawang desisyon sa buhay. Pero ang mahalin ng babaeng to, ang pinaka hindi ko pinagsisihan. Sabi ni Jared sa microphone. Naghiyawan ang mga tao at nagbubulungan. Pilit hinuhulaan kung sino ang babaeng tinutukoy ni Jared. Nang magkaroon ako ng cancer, inakala kong wala na akong pag-asa. Pero isang babae ang nagbigay sa akin ng pag-asa para maging matatag at lumaban pa ako sa buhay. Nagpapasalamat ako dahil dumating ka sa buhay ko. Dugtong ni Jared. Humihikbi na si Nami habang pinapakinggan si Jared. Halos gusto namang magwala ni Hana dahil sa sobrang kilig. Pwede ko bang anyayahan dito sa stage? Si Miss Nami Sanchez? Ani Jared. Halos sabay-sabay na napalingon lahat kay Nami. Pulang-pula na ang buong mukha ni Nami dahil sa pinaghalong kilig at hiya. Hindi pa sana tatayo si Nami pero hinila siya ni Hana paakyat ng stage. Natawa naman ang ilan dahil sa ginawa ni Hana. Nang makarating sa stage, ay bigla namang lumuhod si Jared sa harapan ni Nami at naglabas rin ito ng sing-sing. Mas lalong naiyak si Nami at mas lumakas rin ang tilian at hiyawan ng mga tao. Nami, mahal na mahal kita palagi. Kung may afterlife man, ikaw pa rin ang gugustuhin kong makasama. Ikaw at ikaw pa rin ang aalayan ko na singsing na to. Sabi ni Jared. Napangiti naman si Nami. Kaya naman, Miss Nami Sanchez, will you marry me? Tanong ni Jared. Inagaw ni Nami ang microphone, saka ito'y tinapat sa kanyang bibig. Yes na yes, Jared. I will marry you. Sagot ni Nami. Nagpalakpakan ng mga tao. Lumapit naman sa kanila si Mildred at ang parents si Jared na si Jasmine at Ramon. Pagkatapos ng proposal, ay dinala ni Jared sa isang restaurant si Nami para mag-celebrate. Nakakashock yung ginawa mo. Napakatapang mo para mag-propose sa akin sa harap ng maraming tao. Naluluhan na namang sinabi ni Nami. Are you happy, Nami? Tanong ni Jared. Walang pag-aalinlangan tumango si Nami sa kanya. Pero, bakit nakalabas kang ospital? Hindi ka pa magaling, Jared. Nag-aalalang sinabi ni Nami. Pinayagan ako ng doctors ko. At isa pa, matagal na nila akong pinayagang makauwi. Hindi ko lang sinabi sa iyo. Nakangiting paliwanag ni Jared. I love you, Jared. Excited na akong mag-I do sa'yo sa simbahan. Ani Nami. I love you more, Nami. Sagot naman ni Jared. Hindi rin nagtagal ay kinasal na silang dalawa. Maraming invited at napakabongga ng kasal. Invited rin sa wedding ang best friend ni Nami at ito ang bridesmaid niya. Sa Paris, France, nag-honeymoon si Nami at Jared. Pangarap kasi ni Nami makita ang Eiffel Tower dahil madalas niya itong nakikita online at napakaganda pala nito sa personal. Alam mo ba, sinabi sa akin ni nanay noon na kung pipili ako ng lalaking mapapangasawa ko, dapat yung lalaking tutulungan at sasamahan akong tuparin ng mga pangarap ko. Isa sa mga pangarap ko makatapak dito sa Paris. And you made it happen, Jared. Thank you. And I love you so much. Buong galak na sinabi ni Nami. Hinalikan naman siya ni Jared bilang pagtugon. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Pero bago tayo umalis, shoutout muna kay Annalyn Montaño
from Bacolod City. Ernesto Villar from KSA. Jeneline Bapian from Saudi Riyadh. Annalisa Pacaldo from KSA. Jane Magtalas from Riyadh, Saudi Arabia. RCC Bake Shop from Salinas 1, Bacoor, Cavite. Christine Datul ng Solana, Cagayan. At hello din kay Des Togas ng Chu Kengleng, Hong Kong. At Laika Togas ng San Vicente, Ilocos Sur. Hanggang sa muli po, stay safe!